Karamihan sa mga tao ay parang nakikipagkarerahan sa pag-ikot ng mundo. Laging nasisiyahan sa mga agarang epekto kung anong resulta. Ngunit sa ganang akin ay hindi ako nagmamadali. Hindi ba may kasabihan tayo na ang taong naglalakad ng matulin, kung matibo ay malalim. May tinakda din ako mga proseso. Hindi ako nagbibigay ng mga panali upang itali sa aking diig. Ngunit nagpapain ako sa kanila. Ito para sa ikauhuli nila para mahuli ko sila. Kasi kung hindi ka magpain, katulad ng pamingwit, kung wala kang pain, wala kang uod, hindi ka makakahuli. Hindi, kasi itong mga taong ito, hindi madaling magapi. Marami kasi sila Bawat kilos ng mga kalabang ko ay pinag-aaralan ko. At pag nagkamali sila, ay doon ako umaatake. Karaniwan sa mga tao ay nakakalimot. Kadalasan, kasi lagi nila nasasambit, paano kaya ito nangyari? O yan, sila na ngayon na magtuturoan. So sobrang tiwala nila sa sarili nila, kapag dumating ang kagibaan, ay tiyak na hindi na nila ito makakalimutan. Kasi napakabigat ang na yan Pag talagang dumating sa kanila, matatarantay ang mga yan May mensaheng dumating sa akin na nagpaparehistro daw sila para makaboto sa barangay sa eleksyon ng barangay. Ngunit ang kinukuhan din nila ay yung national ID. Sinasabay nila. At may isang bang mensahe na dumating sa akin na kailangan makakuha na national ID para magkaroon sila ng yung 5,000 na ayuda. Ang dami, nagkakagulo sila. Lahat na yan ay pangdiling lang na ginagawa na itong bugok ng Marcos na ito. Yung nagsalita nung sa SONA. Napaniwala kasi ang mga tao na ang World Bank ay mapapasa Marcos ayon kay Trump. Subalit, may mga whistleblower dito. Ito nga si Karen Hughes. Sapagkat napaniwala ang mga tao sa kanila na yung mga kayamanan ay nasa sila may-ari. Kaya ang paglalantad ay umani ng kontrobersyal at intriga sa buong mundo. Kaya hindi na nila malaman kung anong gagawin nila pagkatapos yun ang Kasi iba yung ginagawa nila, iba yung Pero yung antulugang yan ay gusto nilang gamitin yung mga treasury note na yan. Noong 1932 hanggang 1934. Pero ang kasing na yan yan ang tinatawag na old money. O di pwedeng gastusin. Kung may katotohanan, bakit nananatiling nakalugmok ang mga Pilipino sa kahirapan? Yan ang kinuha ni nagdiskumpiyado ito si ito si Karen Hughes Siya ang naging whistleblower diyan. Ang potential na epekto nito ay kung mayroon man, ay mahirap mapatunayan. Bagamat noong una, nakiayon siya, si Karen Hughes, sa mga kagustuhan ng mga Marcos na nagsalita na yung mga ginto na nakalagak doon sa World Bank. Walang ginto nakalagak sa World Bank. Yan ang katotohanan yan. Maari pa, mga treasury note. Dahil nag-iimprenta
gumawi naman tayo sa stablecoin ni Trump. Kung ano yung pinahayag ko nung una, ay yun din ang pinahayag ni Christine Lagarde, ang kasalukuyang presidente ng European Central Bank at Managing Director ng IMF. Itong babae ito, matalino ito eh. Mas malawak nga lang ang nasaklawan niyang paliwanag kaysa sa akin. Kasi ako, hindi naman ako kung tutuusin nga eh. Parang garden lang yung pinag-aralan ko eh. Yung inabot ko sa ganitong economics eh. Kaya nga sabi, no read, no write eh. Pero bakit ako kwan? Nasaan ngayon yung mga kwan na yan? Yung mga, itong mga kwan na ito. Itong mga sinasabing mga economists. O ikaw, Salceda, kayo na sa UP. O, nabayaran na ba kayo para manahimik? Para hindi kwan. Nasaan ang pagkamakabayan nyo? O, sinasabi nyo kayo sa UP, mga makabayan. O yung mga nasa PUP, wala din. Kaya, ewan ko lang kung ano ang kwan nito. Dahil wala, halos lahat binayaran, pati mga Supreme Court na mga huklubang mga matatanda na. O mga nasa Congress, Legislative, mga senator na kwan. Pagkatapos, yung executive, puro na lang kayo, mga magnanakaw. Hindi na kayo nahiya sa kwan. Hindi na kayo natakot sa kataas-taasan. Ang stablecoin ay isang cryptocurrency. At mangyayari sa ating bansa ay wala ng gobyerno. Sapagkat ang kontrol ng pananalapi ay nasa pribado na. Kaya nga ang may logo ng HSBC doon sa polymer eh. Hindi rin maintindihan, hindi rin naibigan ng International Bank of Settlement. Ito yung pinaka-central bank ng lahat ng central bank sa buong mundo. At ang BIS ay kontrolado din ng Vatican. Sapagkat sila ang nagmumonitor sa bawat iniimprenta na salapi ng bawat bansa, bawat central bank, ng bawat bansa. Ngunit, para hindi mahalata itong mga kwan na ito, kasi kung hindi dito iniimprenta na yan, di wala ang silbi ang kwan natin, ang mga central bank natin. At saka nagtataka ako bakit si kwan lang ang minute nila. Dapat nag-meeting sila lahat. Kasi talaga itong putangin ng itong mga Marcos na ito talagang magnanakaw eh. Mula sa nuno nila hanggang sa kwan, puro magnanakaw yung mga Marcos na yan. Ang kakapal ng mukha. Kaya nga, upang hindi kwan, kasi naglalakihan ang sahod eh. Pagkatapos, mga inutil naman. Walang ginagawa. Kaya kailangan mag-imprenta din sila ng yung pera natin para hindi malata. Pagkatapos yung polymer, ipapalit nila yan doon sa stablecoin. Inuunti-unti tayo eh. Pag naipalit na sa stablecoin, kung wari magkukuan sila ng gold backup, yung may ginto, nakabatay sa ginto, yung mga pera na yan, palalabasin nila yan G-Sion. O hindi ba ganyan, magsisibya? Pero walang ginto. Ang G-Sion, asan ang ginto nila? Sasabihin nila nga kay Marcos, asan ang ginto ni Marcos? Talagang ito, puro mga magnanakaw ito eh. Kaya natatawa lang sa kanila eh. Kaya yan ko na yan. Yan ang ikinuan nila doon sa, Bukas Grande yata yun, doon sa Siargao eh. Yan, yung sinasabi nila, may ginto dyan, may kuan. Asan ang ginto nyo? Kaya nga lahat yan ay fiat money.
Kaya talagang walang mangyayari sa bansa natin pag ganyan na puro katarantaduan, kalukuhan ang ginagawa ng mga Marcos. Kaya nga isang malaking hamon nito sa BSP, upang hindi yung sabi ko, upang hindi mahalata, kailangan mag-imprenta din sila ng peso. Kaya yan ang mga pagnanakaw na yan yung ginagawa. Eh kung yung sweldo ninyo, o Remulado, Jokno, o saan yung mga tiktank ninyo, o mga economic manager, o magkakasabot kayo lahat dyan eh. O, kaya walang mangyayari sa bansa natin. Sa tingin ni Legarde, ay parang mga Robin Hood itong mga kwan na ito eh. Itong si Trump at saka si BBM eh. Antakin mo, sasabihin nila yung sa Japan, o pag-aari ng BlackRock ang Japan. Kaya nasabing pag-aari ng BlackRock ang Japan dahil nga doon sa mga treasury note yan. Pero hindi naman pag-aari ng mga putang ng mga Trump na yan at saka BBM eh. Mantakin mo eh, pinagmamalaki niya uli yung ni Sara Gisara. Saan kaya kukuha itong mga kwan na ito? Eh kailangan dumaan sa akin. Kung hindi dadaan sa perma ko yan, yung mga treasury note na yan, hindi, walang epekto yan. Yan ang totoo niyan. Kaya, yan ay parang si Robin Hood, magnanakaw, kuwari magbibigay ng ayuda naman dito, pakikinabangan naman ng Amerika yung mga ibang kwan doon. Oh, kaya ganyan na nangyayari sa bansa natin. Mas pinayayaman ng mga putang ng mga Marcos na yan ang ibang bansa kaysa sa bansa natin. Kasi natatakot silang malantad eh. Kaya natatawa. Hindi naman sila si Robin Hood. Oh. Ang senaryo na kanilang ginawa upang palabasin mabuti ang ekonomiya ng bansa natin. Lahat ito yung mga fake news. Walang mabuti. O, bago maging G-Sion, ang stablecoin ay dapat alamin kung ito may backup na ginto. Wala namang backup yan. Sinasabi ko, walang backup na yan. At kung ibabatay sa dollar, ito fiat money. Oh. Kasi ganyan na nangyari doon sa yung dollar, naging fiat money yan eh. Eh kung fiat money, pagkatapos fiat money uli yan, abay mabuti pa yung bumili ka na lang ng mga ng candy ng mga bata, yun na ibayad eh. O di kaya yung mga doko, yung perang hapon noon, mabuti pa yun eh. May backup yun eh. Kung ganyan ang plano ng dalawang bugok na ito, ay malalagay tayo sa balag ng alanganin. Ibinibenta ng dalawang bugok na ito ang ating soberanya. O, kaya nga wala nang silbi eh. Kanino ibinibenta? Di sa China. Kasi upang maligaw tayo, yung HSBC sa England, binili ng Silicon Valley. Eh paano naman yung ibang HSBC, yun lang ang binili? Kasi franchise lang yan eh. Oh, ang mga bangko, yung mga branches niyan, mga franchise lang yan. Kaya maliwanag na magiging sentralisado na. Kaya nga naka-imprenta na, nakahanda na nga sila, nag-imprenta na nga sila ng G-Sion eh. Kaya natatawa ako noon eh. Oh. Akala nila hindi ko pinag-aaralan yun. Pinag-aaralan ko lahat yan. Kasi kailangan natin malaman ang katotohanan. Yung mga putang ng mga Marcos na yan, walang ginawa yan, kundi linlangin ang sarili niya bayan. Yan ang totoo niyan. Mga putang ina mga yan, dapat siya mabitay na yan eh. Nasa control ng mga incheck ang ating ekonomiya. Kasi yung mga bangko na yan, may nakalagak doon, bilyon dolyar ang nakalagak doon. Ngayon, hindi nila pwedeng pakialaman yan.
Kung nakalagak yung mga dollar doon, ang mangyayari niyan, pwede nilang pakialaman. Ngayon, kung may inchik na lalapit sa kanila, isang grupo na inchik, o busing kailangan namin itong ganitong pera, anya. Na, itong proposal namin na magtatayo kami ng negosyo, ngayon pautangin sila. Kaya ang nangyayari niyan, tayo hanggang trabahador lang tayo, na dapat tayo ang makinabang ng mga kayamanan na yan. Ngayon, dahil nga dyan sa kwan na yan, ibig talaga nila makontrol. Kaya, maging ating mamamayan ay makukontrol din nila. Diyan napapasok, itong Philippines ay magiging province of China. O, hindi ba Duterte, putang ina mo ka. Ngayon, yan yung divine wealth for humanity. O, yan ang gusto nilang pakinabangan dito at saka yung deuterium. Kaya nga nagpapalabas sila ng national ID. Nakakala nila siguro, makukuha ba ninyo ko? Eh, sa tagal ko na pinagkuhanan yan, na para hindi mapasa kanila sa mga magnanakaw na Marcos, sa mga magnanakaw na Duterte, o sa mga magnanakaw na politiko gaya ni na Gloria, o ni na Erap, o lahat ng mga kwan na yan, imposibleng hindi sila mga magnanakaw. 5 lang ang hindi mai-remit. Nagkwan, nakaw na rin yan. Kay maliit, kay malaki, nakaw na rin yan. Ngayon, dyan na ngayon yung papasok yung national ID. Yan ang ipipilit nila. Kung kuan, yan yung sinasabi sa Biblia na doon sa Revelation 13, 9 hanggang 18. Na nagsasabi, kung sino man ang may pakinig, ay makinig. Oo, nasa inyo yan. Ako hindi ko kayo pinipilit. Makinig kayo sa akin, salamat. Kung hindi, salamat din. Alangan naman iyakan ko kayo. Oo. Kaya nga, ikinuan uli ni kanyang putang ng Trump na yan, yung Gisara at saka ni Sara O, paano yan? Yung nga sabi ko, kailangan ninyong perma ko. Kaya hinahanap na nga nila yung ID ko O, para yung perma ko, gayahin nila. O, paano nila gagayahin ang perma ko? Hindi ako pumiperma. O, kaya yan, lalabas at lalabas na yan, mga kayamanan na yan. Dahil yan na lang ang inaantay ko, pabagsakin yan. Yung mga putang inang mga magnanakaw na politiko na yan. Na, itong na mga putang mga inutil na kababayan ko, na kunting pera lang. O, nagkakagulo na sila. Hindi nila alam na masama ang mangyayari. Eto ngayon, nakita ang ibang hayop na umahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng kordero. Kasi yung kordero maamo yan. Ang 2 sungay na yan ay nilarawan sa codename ng Alpha Omega World Martial Program. At ang 2 sungay na ito ay yung TBM at saka LSM. At siya'y nagsasalita gaya ng dragon. Ito nga yung tungkol sa martial law. Ngayon, saan nilinarawan ng TBM at saka LSM? Pagkatapos sasabihin nila, yung Choson ang babae, yung TBM babae. Yung LSM lalaki. Kaya nga, nagsasalita gaya ng dragon. Kung gaya ng dragon, ay masama. Isang ahas din yan na kwan. Yan kaya nga na dragon dahil nakabatay yan sa mga insect. At ito naman ang tungkol sa martial law. Kaya TBM, yun na nga. Yan TBM na yan ay yan TBM na yan. Yan si Imelda.
Yung LSM na yan ay yung diktador na magnanakaw. Pasensya kayo, talagang yan ang interpretation ko eh. Totoo naman yan eh. Ang mga dakilang tanda ay yung mga dokumento na ang ginto kuno ay pinagkaloob sa diktador. At ang apoy na bumaba mula sa langit ay yung martial law. Kaya, bakit tawanan ninyo ako, kayong mga mga religion, bakit hindi ninyo kaya ipaliwanag ito? Ang pinagkalooban ng makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop ay ito yung 666 nakasama din sa codename TBM LSM 666. Kaya nga sinabi, ang lahat, maliit at malaki, mayaman at dukha, may mga laya at mga alipin, ay binigyan ng isang tanda sa kanilang kamay. Ito nga yung fingerprint. Dahil sa ID makikita mo din yun eh. Pagkatapos yung sa noo, sinasabi, ito yung litrato sa national ID. Kaya nga kung wala ka dyan, kawawa ka. At huwag makabili at makapagbili ang sino man, kundi siyang may tanda. Sa makatwid na ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan, ang Marcos ay may 6 na titik. Ang Ferdinand may 9 na titik. Ngayon, anong gagawin natin kung 9 yun? Itong mga religion na ito, mga tanga-tanga ito eh. Ang alam lang nila yung letra por letra, pagkatapos konting papaliwanag na nila, konting pakunwaring salita, papaliwanag na nila. Pero yung mga hula dyan, sa walang alam yung mga yan. Doon sa Apocalypse, yung Revelation, walang alam yung mga yan. Mga tanga-tanga. Pagkatapos sasabihin ng mga iglesia ni Cristo, na sasabihin nila, kami lang ang ligtas. Ulul. Tanginan nyo, paano kayong ligtas? Ilan ba iglesia doon sa Revelation? 7. Napagdaanan mo ba lahat yon? Mga iglesia na yon? Wala naman nakasulat na iglesia na manalo doon eh. Wala naman iglesia na sinabi doon sa, malayong silangan eh. Kaya taga-tanga talaga ito. Ngayon, kung dyan, kailangan malaman mo yung mga tanda na yan. Kasi ganito yon. Kaya yung 9, gawin mong 6. Ito, hindi alam ito ng mga religion eh. Mga tanga-tanga yan eh. Kasi ayaw nilang paniwalaan na may pangatlong tipan eh. Basahin ninyo yung Malaki 3:1. Diyan nyo makikita na mayroong ikatlong tipan. Kaya nga, yun ang yung yung sinunog. Ewan ko kung sino yung hari na yan, na sinunog niya yung Belshazzar yata yun. Sinunog niya yung kwan na yan, yung ikatlong tipan. Sinulat uli yan. Pero ngayon, ang ginawa ng Katoliko, pag nalaman nila yan, kukumpiskay niyan. Kung hindi makumpiska sa'yo, papatayin ka. Yan ang trabaho niyan. Yung Ama, ito yung walang hanggan Diyos, ay siya nag-utos sa anak na binyagan ang nuno. Yung Ama, siya ang walang hanggan Diyos. Kung walang hanggan Diyos yan, siya si kamatayan. At siya nag-utos sa anak na binyagan ang nuno. Sino yung anak? Yung 666. Sino naman yung nuno? Yan ang espiritu ng katotohanan. Na siyang ngunit
yung ama ang nabinyagan eh. Kaya nga, isa itong kamangha-mangha sa kasaysay na nangyari sa kasaysayan ng Diyos. Paano nangyari yon? Ayan. Dapat alam ninyo yan. Kung hindi ninyo alam, kaya ngayon, yung LSM, ay nakita yan sa mga dahon, nakasulat sa mga dahon ng punong kahoy ng buhay. Yan ay yung Lamurok Milam. Yung S, Sator. Kaya nga kinulong niya eh. Ang nangyari, ito ang nangyari sa kamangha-mangha na ng pangyayari sa kasaysayan ng mga Diyos. Ngayon, kung yung anak ang kwan, pero yung ama naman ang nabinyagan, inutosan yung anak ang nabinyagan, di babaliktarin mo. Pagbaliktad mo, yung 9 magiging 6. Talagang simple lang yan eh. Katanga-tanga talaga itong mga religion na ito. Wala kayong silbi ang kwan ninyo, yung magkapera. Ay kung walang pera, mangangaral ba kayo? Yung katulad ko, nagpapahayag ako ng katotohanan. Hindi ko kayo pinagkakaperahan. Pati yung langis na kinukuhan ko, ipinamimigay ko. Maski na hindi ko kilala, pag nalaman kong kailangan niya, naramdaman ko, ipinamimigay ko yan. Ngayon, paano naman yung isang 6? Yan. Kasi, Ferdinand Marcos, Senior, pagkatapos, yung anak, Ferdinand Marcos Jr. Parehas sa din yun eh. Tanga-tanga ito mga putang ina, di alam ang gagawin eh. Parehas na yan sa yun eh. Kaya 666. Ngayon, sino ang 666? Di yung ama at saka yung anak. Di ba? Kaya yan ang Antikristo. Noong ko pa sinasabi yan sa inyo. Yung mga Marcos na yan, Antikristo. Hindi nyo kasi maintindihan eh. Pagkatapos sasabihin ni Mangkal na yung 666 yung taong bayan. Pagkatapos, ikukuhan niya, divine will yan eh, banal yan. Pagkatapos sasabihin na pinahanap niya yung kung sinong spiritual wonder body at saka yung spiritual boy. Nandito lang ako nagsasalita. Bakit hindi ninyo ako makuhan? Pinahanap niya yung haring upo. Hindi naman ninyo alam kung sino yung haring upo. Yun ang tunay na Kristo. Yung uupo. Kaya, ang laki ng katangahan nito mga religion na ito. Tapos sasabihin ligtas daw, sabi, ay puki yan. Paano magiging ligtas yan? Wala namang kaalam-alam yan. Kaya nga, nung paakyat na sila sa langit, kasi yung sabi ko na doon sa, kasi may mga doktrina yan na hindi mo alam. Yung diwa, alaala, yung loob, yun ang espiritu, yung bait, yun ang tao. Kaya yung mag-ama ang humakyat sa langit. Ngayon yung diwa, nasaan napunta? Yung diwa ng tao, paakyat. Ay yung diwa ng hayop, pababa. Sino ngayon ang hayop? Di si Melda. Simple lang yan. Kasi sinabi na nga doon sa aklat ni Daniel. Mula Daniel 1 hanggang Daniel 4, nandiyan ang sikreto. Kaya nga, nung kausapin ako nung kataas-taasan ito, bira lang ninyo malaman na nagkausap kami. 2 beses kami nagkausap. Kaya nga pinagsulat ako sa Biblia dahil hindi niya sinabi, unawain mo yung Biblia. Ang sinabi niya, magsulat ka ng Biblia. Malaki ang pagkakaiba nun. Pagkatapos sasabihin si Felix Manalo, anghel? Putangin ang anghel na yan.
Eh bakit walang pakpak? Yung cherubim ay may pakpak. Yung seraphim may pakpak. Eh bakit siya walang pakpak? Talaga, mga tanga-tanga talaga itong mga na ito, Iglesia ni Cristo na ito. Kaya nga sabi, kung sino nakakaalam na ang diwa ng tao ay pumapailang lang. At ang diwa ng hayop ay na iibaba sa lupa. Ito makikita niyo ito sa Ecclesiastes 3:21. Oh. Na sa Biblia yan eh. Kung gano'n, ang TBM, yan ang diwa, ala-ala. Kasi ang kung kasi niya, pagkatapos sasabihin nila yung chosen ng babae. O, sino yung babae na yun? O, eh anak din ng magnanakaw. O, siya nakatikim din siya ng nakaw. O, di magnanakaw din. Paano magiging chosen one ng si Irene? Talaga. Yung pamilya Marcos, tanga. Si Ferdinand, tanga-tanga din niya pagdating sa Biblia. Kaya lang ko yan, tuso yan. Hindi mga talino yan, tuso yan eh. Ngayon, paano naging 666? Oh, dahil nga yung sinabi na dito may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop. Oh, hayop, hayop talaga, hayop din si Irene na sinasabi niyong chosen one. Talaga nga naman, oh. Si Imelda, ganun din, oh. Hayop din. Sapagkat siyang bilang ng isang tao. Kasi dyan, yun sinasabi ko, nakabatay yan doon sa oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oh. Hanggang 6. Oh. Kaya nga, ikinuha ni Marcos yung hiniwala yung yung 747 eh. Dahil doon sa na yan, 347, 747, 757, 767, ganun sana. Oh. Ngayon, dahil kadawit si Trump, ginamit ni Marcos si Trump, kaya 767 yan. Ngayon, sino yung 7 at 777? Oh, paano? Kasi diyan mo makikita yung yung master account. Ang master account diyan ay yung 7257. Pag inad mo yung 257 pa rin yan. Saan nakabatay yung 2 at saka 5? Di yung sa aklat ni Daniel, yung nakalimutan panaginip. Kaya nga sinabi ni Marcos magsipaghanda kayo ng pagbubulaan. O ayan, mga na yan. O mga dokumento niya, mga troll, o mga bayarang vlogger, mga bayarang mga bayarang media. O kaya nga sinabi, magsipaghanda kayo sa pagbubulaan. Iisang utos lang may bibigay sa inyo. Makikita nyo sa Daniel 2:8 hanggang 9 yan eh. Magsipaghanda kayo sa pagbubulaan hanggang sa panahon ng pagbabago. Eto na yung panahon ng pagbabago. Paano yan ngayon? O, kaya nga sabi ko sa inyo, yan ay material at saka spiritual. Kaya nga, tatlo yan. Kaya yan, nakabatay yung tatlong hagdan, tatlong baitan ng tatlong hagdan. O, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. O. Kaya para masabi na yung TBM ay yung anak ni Irene ay anak ni Marcos na babae, yung kamahalang anak niya, mapunta sa 777. Oh, kaya nga iniwas niya ito. Kaya yung kanyang account number sa PNB ay ito 567 47 11 62. Oh, yan. Kaya nga kailangan interpretasyon yan, pang-unawa yan. Ngayon, kung dalawa, spiritual at material, di, yun ang dyan. 3 times 2, 6. 3 times 2, 6. 3 times 2, 6. 666.
Sino ngayon ang 666? Di yung, yung BBM na anak ng magnanakaw na Marcos. Oh. Putang ina niyan. Hindi ka na nahiya. Putang ina ka, ang kapal ang mukha mo. Hindi, ninakaw na nga yung ama mo. Dapat lininis mo yung kanyo, pangalan nyo. Eh hindi. Sa takot na mawala ka sa sirkulasyon, yan ang ginawa nyo. Oh, sige na. Nakakatawa itong mga puta. Ito walang alam. Ngayon yung susunod yan, ikukuhan ko na yung divine law. Yan ang kuhan. Meron lang akong gigibain. Matindi yung gigibain ko. Yun ang TBM. Yan sabi ko sa iyo. Simple lang bo. Simple lang. Sino yung TBM? Di yung Buddha.